Tandaan natin mga kapatid, no, na kahit gaano kahirap ang buhay natin ngayon, wag na wag kang manlalamang ng kapwa mo. Wag na wag kang mang-aapi, mananapak o kaya naman manggugulang ka sa kapwa mo. Kasi tulad mo, pareho lang din naman kayong dumaranas ng kahirapan. May mga pinagdadaanan din yan at wag mo na silang idamay. Kasi mga kapatid, pag ikaw ay napahamak, wala talagang susuporta sa'yo. No? Katulad na lamang nitong pag-uusapan natin. No? Inimpound na mga kapatid ang isang taxi at haharap sa LTO ang driver nito matapos mag-viral online. No? Sa sobrang paniningil sa isang pasahero sa NAIA. Ito mga tol ang reklamo ng pasahero. Nagpahatid lang siya mula Terminal 2 o to Terminal 3 o 3 to 2. Tapos sinisingil siya na 1,000 plus. Grabe, di ba? Napakatindi nun. Napakalaki. Reklamo ng pasahero, ang biyahe niya ay magkalapit na terminal lang pero mahigit 1,000 ang siningil sa kanya. Sinisingil ata siya ng 1,200 mga tol, 1,200. To, panoorin natin to. Pati yung operator mga tol, damay dito. Diba? Yung may-ari nung negosyo na pinagdadrive nung taxi driver na to, damay pa. Inimpound ang isang taxi at haharap sa LTO ang... Mahal lang ano niyan, tubos niyan. Sa mga bus nga ito mga tol, pagkakaalam ko sa bus pag na-impound ang bus, para matubos mo yan nasa 1,000,000. Ganon kamahal ang tubos nun. Ito taxi, hindi ko alam kung magkano tubos nito. Baka may nakakaalam sa inyo, comment nyo sa ibaba. Grabe. Driver nito matapos mag-viral online dahil sa sobrang paniningil sa isang pasahero sa NAIA. Reklamo ng pasahero, ang biyahe niya ay sa magkalapit na terminal lang pero mahigit 1,000 piso ang siningil sa kanya. Ang dami nating mga kababayan, mga tol, kulang-kulang ang parte ng katawan pero pinipilit lumaban ng patas. Tapos ikaw, ganyan ang trabaho mo, manlalamang ka pa. Grabe, nakakahiya yan para sa pamilya niya. NAIA. Reklamo ng pasahero, ang biyahe niya ay sa magkalapit na terminal lang pero mahigit 1,000 piso ang siningil sa kanya. Yan ang tinutukan ni Jonathan Andal, exclusive. Kuya, para naman. 1,000 na lang yan. Huwag naman. Galing Terminal 2, papuntang Terminal 3. Oh, biruin mo. Terminal 2, papuntang Terminal 3. 1,260. 1,200 ang sinisingil. Ganon? Ano yan? Para na kami nagbiyahe ng probinsya. Viral ang video na ito ng pasahero na tinaga umano sa pasahe ng isang taxi driver sa NAIA. Mula NAIA Terminal 3 papuntang Terminal 2, ang siningil na pamasahe, 1,260 pesos. 1,000 na lang yan. Huwag naman, lugi tayo sa gasolina pabalik, ma'am. Lugi sa gasolina pabalik ng anang yan. 1,1 na lang, sige 1,1. Di na lang kami nag-ano, budol naman kayo. Hindi budol yan, pinaliwanag ko nga siya. Ano? Well, kapag yan, nagmamadali ang pasahero at maiiwanan na ng eroplano, for example, mga tol, wala na magagawa yan. It's either maiwan ka ng eroplano, magbayad ka na lang. Ganun yung mga ano yan, yung mga modus ng mga yan. Grabe naman kayo maningil. Terminal 3 to Terminal 2, 1 to. Grabe naman yan, kuya. Ano ba yung taxi mo, Nakausap ko ang pasahero sa video. Nahanap daw nila ang driver sa labas ng airport. Hindi kami sumakay doon sa airport taxi kasi alam naming mahal. Kala ko may pwedeng matransferan papuntang Terminal 3 to Terminal 2. Wala kaming nakita. Kaya nag-taxi kami. Ang usapan daw nila ng driver ay gagamitin ang metro. Sa video, makikita ang imbis na sa metro, sa cellphone ng driver nakasulat ang pamasaheng 1,260 pesos. Wala kaming kontrata. Sabi niya metro, expect namin doon, hindi aabot ng 500. Bali ang nabayad namin doon, 1,145 kasama yung toll gate. Grabe, no? Binayaran namin ito, madalit maiiwan ng airplane. Yun na nga, nagmamadali sila, maiiwan ng eroplano, kaya it's either makipag-discussion ka pa dyan, tumawag ka ng guard, maaabala ka pa di ba may flight ka na papunta ka na ng ibang bansa kasi kita ko kanina dun sa video nila habang nakasakay sila sa tren, parang nasa ibang bansa na sila siguro papunta sila ng ibang bansa, tapos eto na nangyari. Nang mapanood ni... Hindi, pero parang wala sila sa ibang bansa nito tingnan ko nga uli. Hindi ko alam kung nasa ibang bansa sila, basta paalis na sila, may iwanan sila ng eroplano. Madalit maiiwan ng airplane
Nang mapanood ni DOTR Secretary Vince Dizon ang video, talagang galit na galit ako nung nakita ko. Moto proprio, pinapadagan ko na ng show cause order yan. Pero sinabihan ko na yung LTFRB at LTO, i-revoke na yan. Nako po, ayan na. Yan yung sinasabi natin. Diba? Talagang galit na galit ako nung nakita ko, moto proprio yan. Pinapadalhan ko na ng show cause order yan. At pero sinabihan ko na yung LTFRB. Yung Land Transportation for, ano ba meaning ng LTFRB? At LTO, mga tol. Etong LTFRB, ito yata yung nagbibigay ng prangkisa, no? Sa mga katulad nito, halimbawa taxi, mga ganyan. Tapos ito naman, Land Transportation Office. I-revoke na yan, sabing ganon. Pareho, lisensya ng driver at saka yung prangkisa ng operator. Yun na nga, mga tol. Diba? Damay pati yung prangkisa ng operator. Imagine mo kung ilan ng taxi niyan. Tapos isa lang yung gumawa ng kalokohan. For example, matino naman yung ibang mga driver, matino naman yung ibang naghahanap buhay, pati sila damay. Paano yung mga pamilya no, diba? Pero wag naman sana pati yung operator, no. Kailangan magpaliwanag yung operator at yung driver, yun talagang dapat masampulan talaga, 'di ba? Kasi kung ganyan pati yung lisensya, pati yung prangkisa ng operator, mga tol, kawawa din naman 'yun, 'di ba? Kumbaga, gusto lang natin maging fair. Pareho, lisensya ng driver tsaka yung prangkisa ng operator. ang taxi sa video pula at may pangalang Taxi Hub Transport. Nakausap ko ang nagpakilalang manager ng kumpanya sa numerong nakalagay sa kanilang Facebook page. Tukoy na raw nila kung sino ang taxi driver sa video. Kung mapatunayang nangontrata, tatanggalin daw nila sa trabaho. Ano kung mapatunayan? Eto na nga, nakita na nga sa video eh. Trabaho. Taxi Hub, wala naman kami binibigay na rate. Sinasabi namin lahat sa mga taxi drivers namin na bawal mangontrata. Meron na po kami nangyaring ganyan na sinabihan namin, tinanggal namin. Parati naka-updated yung sa metro namin. Kasi ito mga ganitong kumpanya, malaki rin ang pinuhunan nito para sirain lang nila, di ba? Imagine mo magkano isang kotse. Di ba? Bibili sila ng 100 to 300 unit. Napakalaking halaga nun. Kukuha na nila ng prangkisa. Siyempre mga tol, tatayo sila ng office nila. Malaki ang puhunan yan para sirain lang nila ng ganun. So para maging patas lang, imbestigahan lang muna ng LTFRB at LTO. Pero sana hindi naman matanggal agad yung prangkisa nitong operator o nitong kumpanyan to. Kasi kawawa rin naman yung ibang naghahanap buhay ng matino. Mahirap maging driver mga tol. Tindi ng traffic ngayon. Diba? Ano pa yan? Prone pa yan minsan sa mga hold up. Alam mo yun, sinusugal din nila yung sarili nila eh. Hindi ako naniniwalang hindi alam ng operator yan. Malamang yan, ginagawa na ng matagal. Kakasabi ko lang, biglang nahusgahan na agad. Hindi ako naniniwalang hindi alam ng operator yan. Malamang yan, ginagawa na ng matagal yan. Yari kayo ngayon. Kawawa naman. Ako mga tol, naaawa lang din talaga ako doon sa operator. Hindi doon sa may-ari mismo kasi syempre alam naman natin, well off na yon, maganda na buhay nun. Pero doon sa ibang mawawalan ng trabaho pag natanggalan ng prangkisa, etong kumpanya na to, lipat na lang sila siguro ng ibang kumpanya. Pero kasalanan yan, itong driver na to na masyadong gahaman din. Hindi mo pwedeng i-justify dahil sa hirap ng buhay, hindi pwede. So ito yung first time na nakakita ako ng actual video. Pero ang dami ng mga reports na ganyan. Pagka ginawa ni Gato ulit at kahit na iba pang mga taxi operator, yan din ang mangyayari sa kanila. Sabi ng kumpanya ng taxi, inimpound na ng LTO ang unit habang inaasahang pupunta bukas sa LTO ang driver at operator nito. Patuloy pa namin silang kinukunan ng pahayag. Huwag sila matatakot. I-video nila, padala nila kagad, itag nila ang DOTR at LTO, a-action na natin kagad. Ito lang paraan para matakot na itong mga to na matagal nang sinasamantala yung mga kababayan natin. Ang suggestion ko, gamitin na lang muna nila yung mga TNVS dyan para hindi sila maloloko. Para sa GMA. Pwede, mga TNVS muna. Like for example, Grab, mga gano'n, no? Basa nga tayo ng ilan sa mga kababayan natin. Baka may mga komento sila rito, no? Ano masasabi nila? Check nyo din yung taxi PTEX to Terminal 123 Airport.
Yung mga taxi dyan ayaw ng Metro, gusto nila kontrata. Ang dami rin talaga gumagawa ng mga ganyan. Same last June 2024, sumakay kami kasi na IA 3. Alam kong may modus na ganito kaya tinanong ko maigi ang driver. Sabi niya, Metro ang babayaran. Nung nakasakay na kami at nagbibiyahe, may karadyo siya informing 1,500 ang sisingilin sa akin na IA to DLTB Bus Terminal, Buendia. Nag-react na ako, nakikipagtalo pa si driver. Sabi ko isusumbong ko siya sa authority. Siya pa galit, naghahanap buhay daw siya ng maayos. Wawa, ending 500 binayad ko. Marami na tayo nabalitaan ganyan, marami na napanood. Minsan nga minamalas talaga sila, vlogger pa yung isasakay nila. Eto hindi man vlogger pero naka-ready na yung mga cellphone nila. No, daming ganyan na mga taxi, dapat tinatanggal na mga taxi na yan, puro Grab na lang karamihan sa kanila, kontrata pag sasakay ka. Alright mga kapatid, bilang mga Pilipino, ano masasabi nyo rito? Comment na lamang kayo sa ibaba. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.